Yo mga kabreds, what's up? Kamusta na kayo dyan? Kaya pa ba magpagasolina? Grabe no, sobrang mahal na ng gasolina ngayon. Buti pa yung gasolina nagmamahal. Samantalang yung iba sa atin guys, baka single pa rin. Oh, chill lang kayo, relax lang. Huwag kayong mag-alala guys. Di naman to permanente. Parang yung pagsipa ng presyo ng gasolina. Kaya ang advice ko sa atin mga kabreds, chill lang kayo. Kumbaga sa biyahe, naka-eco mode lang. Kumbaga takbon chubby. Huwag manggigil, huwag mag-racing-racing. Swabe lang dapat para mas fuel efficient ang kotse. Parang naghahanap ng mamahalin. Dapat slow and steady lang. Chill lang dapat. Nang sa ganun, dumating man yung time na tayo rin ang magmamahal, afford pa rin nating lahat. O di ba mga kabreds, walang connect. Anyway, back to the show. So ang ginagawa ko ngayon, tinatanggal ko tong mga plastic trims sa side, sa center console para matanggal natin tong old CKD carpet na medyo may damage na ng konti at papalitan natin ng fresh condition na surplus carpet pero galing sa Corolla SKD small body. Kung nakasubaybay kayo sa akin guys, simula 2020, nung time na pinapapintura ko to, binaha ito yung sasakyan. Ito yung bagyong Ulysses around November 2020. Maski napabanlaw namin to after mabaha, meron pa ring natirang amoy, lalo na dito sa mga foams na nasa ilalim. So nag-decide na ako palitan dahil luma na rin yung carpet. And good thing nga, nakakuha tayo ng fresh condition na SKD carpet. Nagulat ako na may difference yung CKD and SKD carpet. A few minutes later. Actually, bago ko gustong ilagay or ikabit yung bagong carpet, actually hindi siya bago eh. Fresh condition lang. Upon inspection, nasa flooring may mga not so good na parts. Kagaya nito, may mga kalawang. And ang isa pang theory ko dito guys, bakit mas may kalawang dito sa passenger side kasi andito yung evaporator na nasa likod ng glove box. Before kasi may mga times na pagka bumabara na yung evaporator, lalo na dun sa drain hose na dapat i-drain niya yung tubig palabas ng firewall. Minsan bumabara yon. So nangyayari guys, nagba-backflow siya. Pumupunta siya dun sa carpet ng passenger. So over time, nagsusoak in lang yung tubig dun. Nagiging sobrang basa. And eventually, nag-accumulate ng kalawang. Kaya bala ko to ipacheck sa latero. 1 hour later. So ito na guys, so natanggal na natin yung buong carpet na CKD. As you can see, no, ganito yung texture niya. Hindi ko lang sure anong klaseng texture pero yung kulay niya is light gray. So ganyan ang texture ng CKD carpet. Pero kasi medyo ano siya, madumi na and luma na. So ito yung SKD carpet. So kakatapos lang natin linisan to or banlawan with car shampoo. Kaya para fresh and mabango bago natin siya ikakabit sa kotse. So nabili ko lang to sa mga nagpa-parts out sa FB Marketplace. So tiyaga-tiyaga lang. The next day. So nandito ulit tayo guys kung saan tayo nagpapintura 5 years ago malapit sa Graceland, Marikina. So samahan nyo ho guys at pagawa na natin si Breds. 2 hours later. Bulok ko. Kasi nung pagtanggal nyo, ano na? Oo. Putas na o pabutas Hindi, ito pa lang lang? ang tama, maliit. Siyempre, habang pinupukpuk mo, naglabasan. Ibig sabihin, mahina. Oh, Humihina na. bulok na. Hala. Kaya, suggestion ko sa'yo, bago mo papapinturahan, patanggal mo na yung mga ganyan kasi malutong na itong kuhan mo. Yung pag natanggal yung mga ganyan, malalaman mo ngayon kung may mga bulok pa yan. So most likely yung kabila meron din. Baka, posible kasi siyempre matatagal na itong sasakyan na ito, mga 90s pa to eh. Hindi, tsaka ano kasi kuya, nung pinapintura ko din dito 5 years ago, binahato eh. Yung Ulysses. Ay, naabot ng tubig. Naabot, Ganun ngayon, kaya pinasok yan.
yung mga ilalim ng alkitran, espalto, pumapasok yung kalawang. Kaya ang gagawin mo, huwag ka na magpa-espalto, pakulayan mo na lang primer. Tapos, Yun na, primer. Kung anong gusto mo ng kulay, primeran mo muna, tapos kulayan. Mas the best pa yun. Sabi ni Kuya, epoxy daw? Ganun nga, Synchromel. Epoxy. Epoxy primer. O sige. Tapos, i-close natin yan, di ba? Para talagang salyado. Oo, hindi. Para naman daw, full-wheel naman yan dyan. Ganyan, full-wheel. Yan, pinalitan ko na ng bago eh. Dadaan daw siya ngayon, si Kuya? Para Kaya sabi ko, pakita ko muna sa'yo para makita mo yung ginawa ko eh. Kasi, ang akala niya, ito lang. Akala ko rin nga ibabaw lang. O, ito lang oh. Eh nung tinapal ko itong maliit, naku, naglabasan dito, yan oh. Grabe pala, Naglabasan na yan, ano. Kaya, kinuha ko na, yung tinastas ko na ng buo. Parang ano pala yun sa ngipin, yung Oo. bulok. Bulok, oh, gumagapang. Eh, habang naapuyan mo yan, ayun, yan, papalitan ko rin yun, ginagin ko na yan. Pero kasing kapal din. Oh, makapal to. Makapal yan, gits 18 to eh. Ha? 18 to, Ano 18? gits 18, yung makapal. Yung thickness ba? Oo. Kasi itong mga sidings, yung mga pintuan, gits 20 lang yan eh. Panipis lang siya eh. Compare mo Kuya yung lata, yung luma, tsaka yung ngayon. Anong mas makapal? Bali, mas makapal pa ito. Compare Kasi, sa oo. yung ngayon. Hindi, ito at saka yung ngayon, parehas lang naman. Pares kasi, lang. Ayan o, kapal niya parehas lang naman. Ibig sabihin yung mga nakakabit, yung ano sa kotse ngayon, yung mga chassis ngayon. Mga ganito lang naman yun, kaya lang tumitigas dahil dun sa bend. Yung itong mga hubog-hubog niya, yan ang nagpapatigas dyan. May mga korte. Oo, mga design. Binabalik ko rin para matigas din. Okay. Buti na lang pala kasi muntik ko naisip ko na yun papalit ako yung carpet kasi nga nabaha rin yun Oo. Siyempre may amoy na kahit Oo. pinalinis nila. Oo, ganun pa rin yun. Tapos yung may foam yan tinanggal ko na yun, isa pa yun. sabi ko nga may kalawang so wag ko muna lagyan, papayos ko muna. Feeling ko meron din yung kabila. Ganyan din Dapat pag pinapinturahan, buksan na lahat. Malamang di ko muna magagamit yan. Iwan ko muna yan. Oo. Butas Oo. Una ko Kuya, videoan ko habang ginagawa mo. Nasira? Kala ko nung una yung ibabaw lang Several days later. So yun guys, we're back. Update na tayo kay Bread. So nakuha ko na yung car and then as you can see ang napalitan pala guys ito. Ang napalitan na flooring itong part. Actually yung passenger side lang mostly front and back part ng passenger kasi dyan talaga yung tinamaan ng kalawang. Ayan, dyan talaga yung nag-corrode. Kung mapapansin nyo dun sa pinakita kong video, talagang kinain na most of the sides. Yung ditong part, dyan, tsaka dito. Yung mga corner, kung saan talaga naiipon yung water or yung moisture. And especially dito sa flooring, talagang lahat ng mga malalalim na parts, yun yung kinakain ng kalawang kasi doon naiipon yung tubig na matagal. Pinintura na siya ng black pero yung original color niya, yung body color din. So pinatungan na lang siya ng paint para mas ma-preserve. Yan yung hindi naapektuhan. And although may mga konting bitak-bitak na siya,
Pero sabi kasi nung latero, ano daw to eh. Parang epoxy yata. Basta ganun. Hindi ko alam sa latero eh. Basta part din ng ano to, flooring. Pero hindi na daw ganito yung design ngayon ng flooring sa modern cars. And then, kung mapapansin nyo guys, yung pinakita kong previous video, may mga bitak-bitak yan eh. Bago natin kabitan ng insulator na foam, so ganito yung kakabit ko guys. Itsura niya. Yan, ganyan. Yun yung may aluminum sa taas. Tapos, meron siyang palaman sa loob. So, ito yung parang cell foam na tinatawag nila. Yan. So, ito yung magpapareduce ng road noise. At the same time, itong aluminum part na to, ito yung magpapareduce ng cabin temperature. Kasi, previously, meron talagang foam to. Maliban dun sa yung mismong carpet natin. So, sa loob nun, may palaman na foam. Pero kasi, nabaha din yun. Tsaka, may amoy na rin. And, luma na yung foam eh. As much as we can na malalagyan natin lahat tong flooring, lalagyan natin nitong insulator with cell foam, okay? Para to reduce the road noise habang nagda-drive tayo, and at the same time mas malamig yung cabin temperature kasi umiinit din yung car natin habang nagda-drive. Kasi kung mapapansin nyo guys, dito sa center, dito na sa baba nito, sa ilalim, dito nagra-run yung exhaust. So, from the exhaust manifold, papunta dun sa resonator sa baba. Tapos, dito siya magta-travel, dito sa gitna. So, dito yung exhaust niya. Papunta sa likod, sa muffler. Pagka umaandar tayo, syempre, umiinit yung exhaust. So, na-absorb nitong, na-absorb nitong chassis natin. Kumbaga, pumapasok yung init sa loob ng car natin. Kaya, nakaka-apekto yun sa cabin temperature. So, gagayahin na lang natin yung ginawa natin dito. Mapapansin guys, nagkabit ako bago ko kinabitan to ng SKD na hard sealing, nilagyan ko muna ng palaman sa loob. Yung parang ganito rin, insulator din. Nilagyan ko siya ng ganyan para to reduce the heat coming from outside. Especially ngayon, almost summer na. So, kailangan malabanan natin yung init. Kung tatanungin nyo gaano kakapal, sa old foam natin is half a centimeter. So, 0.5 cm ang sukat. So, sinukat ko na yun guys. So, 0.5 cm to. Meron naman na isa akong nabili, 1 cm or 10 mm yung kapal niya o yung thickness. Pero much better yun kasi ilalagay na lang natin sa mismong flooring, sa sahig. Pero kung dito around the exhaust, mas maganda manipis lang para magkasya siya dito sa loob or para maisuksok natin dito sa loob nung parang center console natin. Kasi pag masyadong makapal, mahirapan tayong i-mold yung insulator. And baka hindi masyado din kumapit. Kasi nga maraming angles to eh. So, para mas madalian tayo, isuksok siya sa loob. 0.5 cm lang. According na lang dun sa kung ano yung factory na thickness na nilagay nila. Yon. So, ganun na lang gagawin natin. So, dito muna ako magsa-start sa likod. Dito ko muna siya lalagyan para meron tayong guide. Kasi mas madaling kortehan tong part na to eh. 2 weeks later. So guys, magkakape muna ako bago natin ikabit yung carpet. Pero nalagyan ko na ng buo ng insulator foam, lahat ng flooring, lahat ng side, pati yung gitna kung saan dumadaan yung exhaust. Actually, kung gusto nyo rin magpalit ng carpet, kayang-kaya naman, pero sobrang labor intensive niya. Kasi ang dami nyong tatanggalin, kagaya nitong armrest, yung center console or center panel, yung mga step seals, yung pillars sa gitna, yung rear seats sa likod, tatanggalin nyo, and especially yung dalawang car seats sa harap.
Pero sa tingin ko naman, kahit labor intensive, napaka worth it naman ng pakiramdam kasi realize ko din pala na kala ko kailangan ko pa siyang ipakabit sa labas or ipagawa sa mga shops kagaya sa car accessories. And all this time no na upon doing research, basa-basa, tanong-tanong sa clubs, and nood-nood din ng YouTube. Kayang-kaya pala to i-DIY. And ang kagandahan, mas makakatipid ka. Siyempre, ang mahal na ng labors ngayon, mga presyo ng bilihin, etc. So, kung kaya mo naman gawin mag-isa, ikaw na lang kaysa paasa mo sa iba. Actually guys, so habang kinakabit ko tong carpet, napapansin ko talaga yung huge difference niya dun sa old carpet ko. Parang mas premium ang dating. Tsaka mas malinis na rin. Kasi nga mas fresh eh. Fresh condition siya. Tsaka alam mo yung parang pagka mas maganda yung kinabit mo, mas nakakaganado magmaneho. Kasi syempre lagi mo siyang nakikita. So gusto mo maayos, nasa kondisyon lahat ng mga pyesa mo, nakaka-uplift tuloy ng spirit or nakaka-boost ng moral. Siyempre, vintage na to. Huwag na natin sabing luma kasi baka mainsulto yung iba sa atin. Pero sabihin na natin vintage. Pero maski vintage na, nape-preserve natin yung kagandahan niya. Alam nyo talaga guys, may nabubuong forever na talaga sa Corolla natin. Yung tipong akala nyo sa umpisang tingin, hindi naman maganda, hindi naman siya attractive sa madaming tao. Pero habang tumatagal guys, paganda ng paganda pala yung Corolla natin. O babalik tayo dun sa nagmamahal na presyo ng langis or mataas na presyo ng gasolina. Maganda man o hindi maganda ang presyo niya sa kasalukuyan, wala naman tayong choice kundi tanggapin natin siya ng buong buo. Kasi hindi aandar ang sasakyan natin kung walang gasolina. Kumbaga wag na tayong maging choosy guys. Tanggapin na lang natin ang buong puso. Kumbaga nagmahal na ang presyo ng gasolina, mas magmahal tayo pabalik. Gawin na lang natin lahat ng best natin para tumagal itong relasyon na to. Parang wala na naman connect, no? O siya, mamaya na lang. Panoorin nyo lang to guys, paano ko binabalik yung mga plastic trimmings and yung SKD carpet na kinakabit natin. Actually guys, yung kinakabit ko to, or habang kinakabit ko to, medyo na-excite ako kasi gumanda or parang nagmukhang bago yung itsura. Tsaka nawala din yung medyo mabahong amoy niya. O sige guys, panoorin nyo lang. Medyo malapit na tayong matapos.
The next day. Okay, so na-install na natin, nakabit na natin yung carpet. So, ganito yung tsura niya. So, nakakapanibago. Yan. Kita pa sa liwanag. Ayan. So, yan na yung finished product natin. So, nabalik na natin lahat ng trimmings. Mas maganda yung look nitong fresh carpet natin na galing SKD. So, mas darker siya, no? Mas darker yung kulay niya. Tsaka, parang yun nga, mas premium look yung dating niya as compared sa dati. So, I guess siguro mas na-preserve yung na-preserve ng may-ari yung kotse bago i-parts out yung carpet niya. So, yan. So, ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Tapos ilagyan ko na lang ng ganito, yung car mat. Yan, para maprotektahan yung carpet natin. Dahil na pagka umuulan, as much as possible ay natin mabasa yung carpet kasi doon nasisira eh. So kung may mauna man mabasa, yung floor mat na lang muna kesa yung carpet. So sa kabilang side ganito rin. Yan, maganda rin. Maski yung sides niya, mas darker yung kulay niya. So tatry natin i-flip over. Medyo madumi lang kasi ginagamit ko na siya eh. Yan. So yan lang naman yun. So pagka at least meron na kayong guide, let's say gusto nyo magpalit ng carpet, ganun lang yung gagawin nyo. Kaya naman, pero yun nga, labor intensive siya. Tsaka at least kailangan nyo ng 1 to 2 days na day off kapag during weekends, para at least magawa nyo siya. Okay? So halos inabot din ako ng buong araw kasi meron din ako ibang ginagawa, pero nagawa naman. Ayun. So at least okay na tayo sa flooring. Wala na tayong issues. Kaya ayun, mas kampante na yung biyahe natin. Tapos na tayo sa vlog na to. So I hope marami kayong natutunan sa pagpapalit and pagbaklas ng old carpet, para eventually kung gusto niyo magpalit ng fresh carpet, ganun lang yung gagawin nyo. So hopefully marami kayong natutunan and nagustuhan nyo sana yung episode na to. So shout out section na tayo, no? So shout out kay Jess Angut. So neighbor namin to. So yun, salamat sa panonood ng vlog ko and pag-comment. Hopefully mas marami pang gusto magpa-shoutout. So libre lang naman dito sa channel ko. So kung gusto nila magpa-shoutout, comment lang kayo guys sa comment box dito sa shoutout box section natin. So uwi na ako kasi umalis ako. Papahinga muna and matutulog. So ito guys, si Carl and si Breads. Kita-kita ulit tayo sa next vlog ko. See you next time. Ingat kayo.